Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, yes mga lintayan kasi kung saan mayroong dugo na naamoy ay doon sila ganyan na ang mga bashers. Kaya kayo mga bashers, intindihin nyo mga idol nyo. Kasi dying effect na kayo mga bashers. Ay huminto na kayo kasi 2026 na at di pa ba kayo nagbabago? Ayan, nagsusulputan na ang mga baguhan na artista at may iwan na naman ang idol nyo. Stop all your bash to Kim Pao. For sure ay sila lang ang millennial tandem ang namamayagpag sa 2026. Kaya hinto na kayo. Yung idol nyo, dying na ang career. Kaya yun ang intindihin nyo. God bless Kim Pao. Tama kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Ang linta kung saan may dugo, dun po yan sumisipsip. 'Di ba? Yan po ang katotohanan. Kaya kung inyo mapapansin, si Kim and Paolo Avellino, ang daming linta po na nakaabang para sumipsip ng dugo sa kanila. Kaya naantay pong magkamali si Paolo, ganun din si Chinita Princess, tapos mga kakimpaw, sisiraan at papalakihin po nila yung issue na yan. Nakesyo ganda si Kim, nagkakalabuan na at hindi na sweet at kung ano-ano pa. Ngayon, meron namang mga fans na hindi kilala si Kim at Paolo, naniniwala po agad mga kakimpaw. Kaya nagkakaroon po ng alam nyo yon, pag-aalinlangan yung ibang fans. So kami kasi, nakatuto kami lagi kay Kim and Paula Avellino. Kaya naman alam namin ang totoo sa hindi totoo. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo at mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman mula po kay Ginang Asuncion Shelo. Sabi niya may paglilinaw siya dito. Patungkol po ito sa sinabi ni Kim na last project na. Ito po talaga yung totoo dyan mga kakimpaw. There's na misinterpret na naman ang sinabi ni Kim. Sa pagkakaintindi ko, kung meron mang dapat baguhin sa last project nilang Alibay, ay babaguhin nila para sa ikakaganda ng movie nila. Siyempre, yun ang latest na project nila. Yun ang ibig sabihin ay improve nila ang acting kung meron dapat na baguhin. Sakaling may nakita silang dapat baguhin. Hindi nangangahulugan na di na sila gagawa ng next project. Yun ang interpretation ko sa sinabi ni Kim. Yes, yun din po yung sa akin, Ginang Asuncion Shelo. Tama po kayo dyan. Yun yung last project ni Kim and Paula Avellino ngayong taong 2025. Pero bagong simula ulit by 2026. Ang dami pa pong offer na project kay Kim and Paula Avellino, kaya hindi agad-agad yan titigil sa showbiz. Pero kung titigil man sila tas for goods na ikakasal na sila, gusto ko din yan syempre, 'di ba? Pero wag silang titigil gumawa ng mga project, 'di ba? Kasi yun yung mamimiss sa kanila ng mga nagmamahal at taga-suporta po niya, hindi po ba? Kaya sana kahit na mag-asawa na si Kim and Paula Avellino in the future, gawa pa rin kayo ng mga project para nang sa ganun itong mga seniors natin maging masaya, no? Kahit na paminsan-minsan na lang, no? Yan lang yung kahilingan namin. Project, kahit na may anak at mag-asawa na kayong dalawa. So, maraming salamat sa paglilinaw and sa komento, Ginang Asuncion Shelo. God bless po at mabuhay kayo. So, eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa pinost ni Chinita Princess. Sabi niya dito sa X, O to the M to the G, akala ko sa PBB lang may botohan. The Alibay on Prime Video. So, ito po pala yung mga nominado, mga kakimpaw, inilabas po ng Prime Video PH. In a dark world full of betrayal, and distrust will light ever shine on the truth. So ito mga nominado, mga kakimpaw, ayan po yung parang board doon. Grabe no, meron din pala dito sa The Alibay. Kala ko sa PBB lang din yun. Tama ka, Chinita Princess. At alam nyo po mga kakimpaw, ito po yung mga review ng mga casual netizen, mga Kimpaw fans sa The Alibay. Sabi ng Kimpaw Couple Forever,
Maganda talaga ang serye na The Alibi on Prime kasi gagana talaga ang utak pati imagination mo. This series is also a mind game, Peg, kasi para siyang puzzle and you have to solve it hanggang sumakit ang ulo mo. Perfect psycho-thriller drama. Sabi pa ng isa, I say, hashtag The Alibi is surely a masterpiece. Ganda ng flow ng storya. Yung tipo nga abangan mo talaga, personally, ayoko guluhin isip ko kasi dami ko ng stress sa trabaho. I am just looking forward magkasama si Vincent Astella kahit magpatayan pa sila. Yes, sorry. So ayan, ang ganda ng mga review nila no dito po sa The Alibi on Prime. Grabe naman kasi yung takbo ng storya mga kakimpaw, no? Talagang gagana yung isipan ninyo. Mag-iisip kayo hanggang sa mabaliw kayo. Ano bang nangyayari mga kakimpaw, no? Ito yung magandang series mga kakimpaw kasi parang dinadala tayo sa mismong storya, sa mismong eksena kasi talagang mapapaisip kayo. Samantalang sa mga nagtatanong mga kakimpaw kung may katotohanan daw ba yung pagtigil, yung pag-alis ni Kim and Paula Avellino sa showbiz industry, ito po yung paglilinaw, hindi po yan totoo. Okay? Kahit si Kim and Paula Avellino, yan din po ang sasabihin kasi ang dami pong offer by 2026 sa kanila. May bagong series, may panibagong movie, project, at naku mga kakimpaw, ang dami po talaga sobra. Kaya hindi ito yung last na project ni Kim and Paolo Avellino. I'm sure na misinterpret lang talaga yung mga nakikinig sa naturang interview. Last project nila yun ngayong 2025, okay? Sana po inalinawan ng lahat and syempre nabasag na po yung tungkol sa balitang yan. At sa mga nag-aalala din kay Kim and Paolo Avellino sa status po ng kanilang relationship, wala naman po kayong dapat ipag-alala dahil sa mga nakikita ninyo sa mundo ng social media, wala po kayong dapat ipag-alala mga kakimpaw. Tao lamang din po si Paolo Avellino, napapagod din po siya. Hindi natin alam ang nararamdaman niya ng time na yon. Baka may sakit yung ulo niya, may iniinda siya, napakabilis lang pong manghusga. Pero kung kilala natin si Kim and Paolo Avellino, lalo na si Paolo Avellino na very nonchalant, mga kakimpaw, hindi tayo mag-iisip ng ganyan. Siguro, yung mga bashers, oo, kasi hindi nila kilala si Paolo Avellino at syempre, pasok sa goal nila ang sirain talaga ang Kim Pao. Kaya palalalain at palalakihin po talaga nila yung mga nakikita nilang mga pagkakamali ni Paolo Avellino sa publiko kasi gusto nilang masira si Paolo. Pero kahit na makita ninyo yung mga ganyan, ignore nyo na lang ito mga kakimpaw. Isa po yan sa distraction or paninira po palaban kay Kim and Paolo Avellino. So, maging masaya lang at maging positibo tayo, okay? So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.